Nagbabala ang pamunuan ng Region 1 Medical Center sa publiko kaugnay sa isang nagpapakilalang therapist na nagbebenta ng mga Chinese medicine para sa mga na-stroke na pasyente. Ayon sa pamunuan ng R1MC, hindi umano konektado ang taong ito sa ospital at hindi rin umano dapat tangkilikin ang ibinebentang gamot. Yan ang balitang tinutukan live ni Jet Arceliana. Jet? CJ, March 28 nga nang nabisto ng pamunuan ng R1MC na may nagbebenta ng gamot para umano sa mga pasyente na stroke at ginagamit ang pangalan ng ospital. Ang masaklap, CJ, nagha-house to house itong nagbebenta. Umabot na nga ito sa mga Tarong Pangasinan kung saan isang 42-year-old patient ng R1MC ang kanyang nabentahan nitong Chinese capsule sa halagang 2,000 pesos. Ito ang itsura ng Chinese capsule na pinangangambahang kumalat sa publiko. Iniaalok daw ito ng isang lalaking nagpapakilalang therapist ng Region 1 Medical Center sa mga na-stroke na pasyente. Nabisto ito ni Dr. Mariali nang magpakonsulta sa kanya ang kanyang pasyente mula mga Tarong Pangasinan. Dahil may nagpunta sa amin na therapist, nagngangalang Rene de la Cruz, na galing Dagupan daw at pinapunta daw siya ng pamunuan ng ospital. Ang naturang gamot, naririnig na rin ng iba pang pasyenteng sumasailalim sa therapy sa Physical Medicine and Rehabilitation Department ng R1MC. Isa na rito si Lolo Rodolfo na 3 taon nang na-stroke. Hindi, natatakot po talaga ako, so ni-ignore ko na lang. Takot po talaga ako doon. Kasi hindi bawal po sa kanya na kasi hindi naman kami doktor eh. So hindi ko alam kung anong nasa loob ng katawan niya. Maging si Tatay Mario na sumasailalim sa electrotherapy ng R1MC. Umayaw din sa Chinese capsule para sa mga pasyenteng na stroke. Hindi namin alam ang epekto ng mga gamot doon sa pasyente. Dahil sa pangambang kumalat pa ang Chinese capsule, nagsagawa na ng investigasyon ng pamunuan ng R1MC. Isang doktor din kasi sa ospital ang umano'y binabanggit ng therapist na nag-aalok ng Chinese capsule. Na-involve yung pangalan ng hospital namin. Inimbestigahan namin internally yung residente namin na kiniklaim na siya ang may nag-endorso. Pero dininay naman ito ng doktor namin. Para mapalawig pa natin, CJ, itong babala sa mga kapuso natin, muli nating ipapakita yung itsura ng Chinese capsule base na rin sa kuhang larawan ng Region 1 Medical Center. Mapapansin natin na doon pa lang sa pangalan ng Chinese capsule na ito, yung nakalagay doon sa mismong karton na lagayan at sa plastic container ay magkaiba na yung pangalan. Sa bahaging iyon, kinakailangan na raw magduda ng publiko at karamihan din sa label na makikita natin sa gamot na ito ay mga Chinese characters. Hindi nakalagay kung para sa anumang sakit talaga itong gamot na ito para kasi ma-accredit ng mga otoridad, kabilang na ang Food and Drug Administration. Kinakailangan kasi naiintindihan ng mga Pilipino yung anumang nakasulat sa mismong label. At hindi naman dito natatapos, CJ, yung isinasagawang investigasyon ng ospital. Pagdating doon sa therapist na sinasabi nilang si Rene de la Cruz, ay posible raw na gawa-gawa lamang ang pangalan na ito o fictitious name, kaya mahirap pang hagilapin yung taong ito hanggang sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Jet Arceliana.